Dito sa Pilipinas, mula pa sa huling bahagi ng 1800s hanggang sa katapusan ng World War II, iisa lang ang nasa isip ng ating mga bayani: kalayaan. Pero samot-saring hamon at sakripisyo ang pinagdaanan nila. Walang tigil ang kanilang pagpupursige at pagsisikap para makamit ang kalayaan ng bansa. Simulan natin sa pagkamulat ng mga Filipino sa mga karapatan nila bilang mamamayan ng bansang sinasakupan ng mga Espanyol. Tandaan natin na nung late Spanish period, no, ibig sabihin 1800s, no, makikita natin na nagbago yung ekonomiya. No? Dahil nawala yung galleon trade, so pumasok yung foreign investors, foreign trade sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil hindi na monopolyo ng Espanya yung ekonomiya. So ang nangyari dyan, may mga ilustrado na nag-emerge. Pamilya ng mga ilustrado kasi sila yung mga sila yung mga naging businessman noong panahon na yon, sila yung mga naging middlemen. So kung tutusin, by 1890s magandang ekonomiya ng Maynila, no? At nakapag-aral yung marami sa mga Indio, in fact yung ilan sa kanila nasa Espanya, at sila nga yung nagpupush ng reforma, no? Doon sa propaganda movement na tinatawag. At katuwang nitong kasaganaan, ang kamalayan na dapat pantay-pantay ang lahat, Pilipino man o Espanyol. Bakit ganon? Kami meron ng mga titulado na kami, may mga pera na kami. Pero ang tingin pa rin ng mga Espanyol sa amin, ang turing pa rin nila sa amin ay hindi tao. O malatao lang. Hindi kapantay nila. O, ang superior pa rin sila. O, so, kumbaga, to put it bluntly, parang the Spaniards still made us feel like shit. Gusto nilang magbago ang lipunang Pilipino. Kasi yung Espanya, nung pumunta sila doon, nakumpara nila, bakit sa Espanya malaya kami? Pero sa Pilipinas, parang hindi kami nirerespeto. Ang tingin sa amin ay fourth-class citizen, third-class citizen lamang sa mga Espanyol na galing sa peninsula at Espanyol na galing na pinanganak sa Pilipinas. So, ang nangyari doon, parang nagkaroon ng frustration yung maraming Indio. Nabuo sa isipan ng mga mulat na Pilipino na revolusyon ang pinakamainam na paraan para magkaroon ng pagbabago. Isa sa kanila ay si Andres Bonifacio. May mga Indio na rin noon na mga working class. Tulad ni na Andres Bonifacio. No? Sila yung mga nagtatrabaho sa mga international companies dito sa Maynila. No? So, hindi nakapagtapos si Bonifacio. Pero, dahil yung World Trade ay dumating, nabasa niya yung mga buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, gayon din itong French Revolution. So, nag-aspire si Bonifacio. Kung nagawa nila sa Amerika, nagawa nila sa Europa, na sila ay magrevolusyon at magkamit ng kasarinlan, bakit hindi tayong mga Pilipino? Hindi naging madali ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para makuha ang kalayaan ng bansa. Sa loob ng maraming taon at sa harap ng mabibigat na pagsubok, nabuo ang kasaysayan ng kalayaang Pilipino. Well, itong ating 125th anniversary of Philippine independence and nationhood ay nangyari yan dahil dito sa series of events ng first phase and second phase ng Philippine Revolution. Ang first phase nagsisimula yan noong 1896 hanggang 1897, then ang second phase 1898 onwards, at hanggang sa inabot na yan ng Philippine-American War. Pero kung titingnan natin, ang laki ng role ng first phase. Sikretong binuo din na Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang rebelde ang KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Hindi madaling maging miyembro ng organisasyong ito. May ritual na dapat sundin. At kung titingnan natin, yung recruitment nila, may mga tinge of masonry, o galing sa masonry, kaya may bungo doon
Parang kapag nakita mo yung bungo na yon, yung papasukin mo, alam mo. Hindi ito simpleng organisasyon na pagsasaya tayo. Di ba? Ito ay puno ng sakripisyo. Magbibigay ka ng pera, ng kayamanan, ng buhay, kamatayan. Kaya may bungo. No? Tapos, naka-blindfold ka, parang sa masonry at binibigyan ka ng 3 tanong. Yung 3 tanong, kasaysayan ng Pilipinas. Ano ang kalagayan ng bayan natin bago dumating ang mga Espanyol? Ano ang kalagayan natin ngayong nasa ilalim tayo ng Espanya? Yung pangatlong tanong, ano ang magiging kalagayan ng Pilipinas pag lumaban tayo at lumaya tayo? Makikita natin diwa ni Bonifacio na bumabalik siya sa kulturang bayan. Yung pagsasandugo ng mga dato para mabuo ang bayan. Symbolic yun. Isang dugo, tayo'y magkakapatid na. Bakit tayo magkakapatid? Anak tayo ng bayan. Sinong nanay natin? Ang inang bayan. So, nagbubuo na tayo ng sarili nating bayan. Natatawagin ni Andres Bonifacio yung Haring Bayang Katagalugan. O yun ang napakagandang vision sana ni Andres Bonifacio sa Katipunan. Pagkakaisa ng bayan, pero hindi batay sa pagiging violente lang o pagpatay sa Kastila. Ito ay pagbabago ng kalooban. Giginhawa lang at lalaya ang bayan kung mabuti ang kalooban ng bawat isa. Pero kalaunan, nalaman ng mga Espanyol ang pagkakaroon ng KKK. 4 na taon na natiling lihim naman yung gawain ng samahan. No? Kumbaga, hindi na-detect. Pero yung mga Espanyol, nakakarinig na ng mga bulong-bulungan. So meron daw isang nagpulong na mga grupo ng tao na gusto ng kalayaan. Pero hindi nila kilala kung sino-sino. Nagkaroon ng hidwaan yung mga empleyado sa Diario de Manila, kung saan ilan sa mga yon ay miyembro ng Katipunan. So yung isa sa mga bahagi ng hidwaan, si Teodoro Patino. At ang nangyari dahil nagkwento siya doon sa kanyang kapatid na babae na madre dyan sa Mandaluyong, si Honoria, sisimulan na ang revolusyon ng Katipunan. Papatayin lahat ng Kastila. Nagulat si Honoria. Sinumbong niya kay Sor Teresa doon sa kanyang Mother Superior. Siyempre, nag-hysterical ang lola mo. No? Nagsabi siya kay Padre Mariano Hill. At kinumbinsi nila si Teodoro Patino na makipag-usap kay Padre Mariano Hill na siya mismong mag-confirm nitong Katipunan na ito. Oh. Ang lagi nating napipicture, nangumpisal si Teodoro Patino kay Padre Mariano Hill. Maliwanag sa testimonya ni Padre Mariano Hill, ayaw niyang mangumpisal si Patino. Nag-usap lang sila. Bakit? Sapagkat kung siya'y nangumpisa lang, hindi niya maire-report yung sinabi ni Patino sa mga otoridad. So nag-usap lang sila at doon binunyag ni Patino kay Padre Mariano Hill mismo. Ito ang mga mahahanap nyo sa headquarters ng Diario de Manila. At doon nakita, kinalkal yung mga gamit ng mga tao at doon nakakita ng mga selyo ng Katipunan at kung ano-ano pang mga gamit. At doon na na-realize ng mga Espanyol, eto na. At dahil doon sa planong nakakatakot ng Katipunan daw na nakuha ng mga Espanyol, ay pinatupad nila yung Juez de Cuchillo. August 20, 1896. Nagkaroon ng mga hulihan, no? Hinuli yung mga pinaghihinalaang member ng Katipunan. Oh. At pati yung mga mayayaman na hindi tumulong sa kanila dahil sina Bonifacio nag-iwan ng mga sulat na member namin yung mga hindi tumulong sa amin. So, nagano sila, nahuli din sila. At nagkaroon ng mga pagpatay, nagkaroon ng mga hulihan, no? So, kumbaga, nagsimula yung Reign of Terror. Biyernes Santo ng 1895. Bumiyahe sina Bonifacio, Jacinto at mga miyembro ng KKK sa lalawigan ng Rizal. Naghanap sila ng matataguan sa bulubunduking bahagi ng San Mateo at Montalban. Natagpuan nila ang mga kuweba ng pamitinan. Si Andres Bonifacio ay isang theater actor. So, sa big street theater sila doon
Teatro Polverin. Kasama niya doon si Aurelio Tolentino, no? Na magiging sikat na playwright yan at actor. At kasama rin nila si Macario Sakay doon sa doon sa theater company na yon. And isa sa favorite nila na ina-act, yung Bernardo Carpio. Yung Historia Famosa del Bernardo Carpio. So sino si Bernardo Carpio? It's actually a Spanish story. Pero tinagalog yan eh. Ginawang tulang Tagalog. Nung ginawa siyang tulang Tagalog, yung mga tao, nagkaroon sila ng interpretation na Tagalog si Bernardo Carpio. Tagalog siya, tapos kinulong siya sa pagitan ng dalawang bundok. Nakagapo siya doon ng mga masasamang loob. At ang sinasabi ng mga tao, pinagbulong-bulungan nila, si Bernardo Carpio ang tagapagligtas ng Tagalog. At kapag lumaya si Bernardo Carpio sa bundok na yon, sa dalawang bundok na yon, ililigtas niyang bayan mula sa kolonyalismo. So, kumalat yung ganong ideya. At sina Andres Bonifacio, ginamit nila yung ideya na yon para himukin ang mga tao na sumama sa Katipunan. Sa loob ng kuweba, pinulot ni Bonifacio ang isang kapirasong uling. Gamit ito, isa-isa silang sumulat sa pader ng kuweba. Wala tayong masyadong alam kung anong ginawa nila noon nung Biyernes Santo ng araw na iyon ng 1895. Pero ang isang alam natin, nagsulat sila sa uling. Nilagay daw nila sa uling, Viva la Independencia Filipina. Ang sumulat ng kwento ay mga Spanish chroniclers. Mga Spanish, mga nagsusulat sa Espanyol. Hindi ako naniniwala sa Espanyol nila isinulat ito. Pero sa isang bersyon na nakita, isang lumang periodiko na nahanap ni Luis Camaraderi, ang kamamatay lang na historiador, sabi niya, nakalagay daw doon sa kuweba, naparito, sa uling, naparito ang mga anak ng bayan. Hinahanap ang kalayaan. Mabuhay ang kalayaan. So, pinapahayag na nila yung kanilang kalayaan. Kahit na sa panahon na yon, hindi pa nagsisimula yung laban. Kumbaga, ipaniwala natin yung sarili natin na kaya nating lumaban. August 23, 1896. Pinulong ni Bonifacio ang mga miyembro ng KKK. Paniwala ni Bonifacio, oras na para umaksyon. Hindi na isang sekretong organisasyon ang Katipunan. Ang first phase po kasi ay nagsimula sa Pugadlawin noong August 23, 1896 nung nagpunta sila Andres Bonifacio sa Pugadlawin at yun nga, pinunit nila yung kanilang sedula. Tanda na humihiwalay na sila sa Espanyol. No? Sa atin, yung sedula ay isang kaprasong papel kung saan binabayaran natin upang patunayan na tayo ay residente ng isang lugar. Sa panahon ng Espanyol, ito ay iba ang kahulugan. Noong unang panahon kasi, kapag ikaw ay hindi taga roon sa isang lugar at ikaw ay paikot-ikot doon at naglalakad-lakad at hindi ka kilala ng mga gwardiya, ang isang unang hahanapin nila sa iyo ay nasaan ang iyong sedula. Para sa mga Kastila, pag wala kang sedula, dalawa lang kahulugan yan. Either tumakas ka sa iyong lugar at ayaw mong ipakita dahil huhulihin ka, or ikaw ay isang Tulisan, Monteses, Cimarron na taga-bundok. Ibig sabihin, isa kang rebelde. Pag wala kang sedula, pwede ka na lang hulihin, bugbugin, saktan, patayin ng Guardia Civil. Ibig sabihin nun, ito ay buhay at kamatayan. The sedula personal is a matter of life or death. So, nung sinabi ni Andres Bonifacio, ilabas nyo ang mga sedula ninyo at punitin natin. Ano ang ibig sabihin nun? Wala ka nang pakialam kung patayin ka ng Kastila dahil wala ka niyang dokumento na yan, dahil malaya na tayo. No choice si Andres Bonifacio para i-consolidate ang mga Katipunero kasi kung hindi, hinuhuli na, no? Pati mga mason. No? So, naganap yan ng August 23. No? At dyan na yan, ang simula ng hibagsikan, pinagplanuhan nila ang mga labanan. No? Pero dahil nga sa kakulangan ng armas,
nalaman natin na sa Battle of San Juan, plano sana nilang kubkubin itong El Deposito, itong lalagyan ng tubig, no? Imbakan ng tubig natin, saka yung pulburin. Nagsimula na ang revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol. Sinubukan ni Andres Bonifacio, supremo ng Katipunan, na makuha ang Maynila. Pero bigo siya. Hindi sila nagtagumpay dito, no? Pero yung himagsikan na to, hindi lamang ito Maynila, no? Ito ay lumalabas din sa labas, no, ng Maynila, hukuman ng Maynila. At ang isa sa mga naghahanda dito ay ang Cavite. No, ang mga Katipunero sa Cavite ay naghintay ng sabayang pag-aalsa noong hating gabi ng 29, no? Pero hindi nga natuloy ang nasabayan dahil natalo ang mga Katipunero natin sa San Juan, umatras na sila sa Balara. So dahil diyan nalipat ang tide of the revolution, napunta sa Cavite kasi noong August 31 nung mag-alsa ang Caviteño, nanalo dun sa mga labanan, no? Syempre iba naman ang konteksto noon, no? Nanalo sila sa labanan sa San Francisco de Malabon, no, sa Noveleta at sa Kawit, at eventually dahil pang labanan na nakuha nila yung control. Kaya yung tide of the revolution ay napunta sa lalawigan ng Cavite, no? Kaya lumitaw na dito yung personalidad ni Emilio Aguinaldo, no? Kaya yung mga labanan sa Imus, no, labanan sa Binakayan, Noveleta noong November, no, parang nagkaroon ng munting republika sa lalawigan ng Cavite. Dito nagpasya ang mga Espanyol na kailangan ng mas malawak at mas maayos na pag-atake laban sa mga rebelde. Nilipon ng mga Espanyol ang mga kawal nito mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Karamihan mula sa pakikibaka sa mga Moro sa Mindanao, pabalik ng Cavite upang maglunsad ng panibagong opensiba. Siyempre hindi pumayag ang mga Espanyol. Kaya nagkaroon ng sabayang pag-atake sa Cavite sa iba-ibang front. So doon sa 1897, medyo natatalo na tayo, no? Matindi yung mga labanan pero marami na tayong mga losses noon. Sa harap ng pinalakas na puwersang Espanyol, unti-unting napaatras ang mga Katipunero sa Cavite. Dito naisipan ng mga leader nito na panahon ng magbuo ng sariling pamahalaan. Importante rin to kasi dito nabuo yung mga pagpaplano na magkaroon ng revolutionary government kasi nga nung August 19, 1896 na-discover ng Katipunan, no? So parang kalaban mo ng Espanyol ay isang samahan. Kailangan maging isang gobyerno na, no? So yung idea na yon basically ay naganap yun 1896 December sa Imus pero hindi natuloy. Natuloy ito sa Tejeros Convention, no? At dun sa Tejeros Convention basically na-constitute yung revolutionary government at elected si Emilio Aguinaldo as president in absentia. Pero during this time talagang sinasakop na ang Cavite, no? Kaya paatras ng paatras yan from yung Tejeros, no, napunta na yan sa Tansa, umaatras, napunta ng Naik, napunta ng Maragondon, no, hanggang sa nilisan na nila ang Cavite. Sa kanilang paglisan, hinahanap nila ang lugar na maaring magbigay ng proteksyon mula sa patuloy na pagsalakay. Nakita nila ito sa biyak na bato. Ito na nilakad nila, nag-trek sila hanggang sa makarating sa biyak na bato. At sa biyak na bato, actually pareho ng pagod ang mga Espanyol, no? At ang mga Pilipino, then nagkasundo sila na magkaroon ng truce of biyak na bato. So ito yung nagtatapos ang first phase ng revolution, no? Na yung ilan sa mga provision ng biyak na bato agreement ay papayag sila Emilio Aguinaldo na mapatapon sa Hong Kong, no? At may mga ibibigay na mga na mga karampatang war damages, no? At at meron pang ibang mga provisions, no? So naganap yung ating kasunduan sa biyak na bato at doon nagtapos yung first phase ng Philippine Revolution. Nagkasundo nga ang mga revolusyonaryo at Espanyol. Pero may kanya-kanyang dahilan ang bawat panig sa kanilang pagsang-ayon.
Ang treatment ng history sa Biak na Bato agreement ay failure. Kasi parang merong bad intention yung dalawang panig. Yung isa, ang gusto ng mga Espanyol ay pag isinuko na ng mga armas sa mga Pilipino, huhulihin na sila. No? Ang mga Pilipino naman, pinaplano na ibibigay na pera, ibili ng armas para i-launch ang revolution again. No? So, kaya hindi naging matagumpay. But anyway, nung si Emilio Aguinaldo ay napatapon sa Hong Kong, no, at ilang ating mga revolusyonaryo, doon na nila pinaplano yung muling pagbalik sa Pilipinas, no, at second phase na ng revolution. Habang nasa Hong Kong, pinlano ni Aguinaldo ang pagpapatuloy ng revolusyon. Kaya nung pinaplano lahat 'yan, si Aguinaldo ay naroon na rin sa Hong Kong. Kaya nag-reach out ang mga Amerikano kay Emilio Aguinaldo through American Consul Spencer Pratt na baka pwedeng makipag-alyansa kayo sa amin para total nagkakaroon ng merong revolution sa Pilipinas, no? So sabay-sabay tayong labanan ng mga Espanyol, no? So actually yung decision na makipag-alyansa sa mga Amerikano is a collective decision, no? At ang plano nga doon ay tama, no? Yung naval battle bahala ang mga Amerikano at yung land battle bahala yung mga Pilipino, no? So sa Singapore nag-usap, no? Sila Aguinaldo at nung nagkasundo na makipag-alyansa, no? Ang isa pang maliwanag na pinag-uusapan diyan na alyansa lang pero makukuha namin ang aming kalayaan kasi matagal na tayong lumalaban for our independence eh. Noong panahong yon, hindi pa hayag ang tunay na plano ng Amerika para sa Pilipinas. Kaya puspusan ang paghahanda ni na Aguinaldo sa kanilang pagbalik sa bansa. So in good faith, no, nakipag-alyansa tayo sa mga Amerikano. At habang nasa Hong Kong pa si Aguinaldo, yon kinausap niya si Marcela Agoncillo para magtumahi, no, ng ating Philippine flag. In fact, even yung Philippine national anthem natin, ikinumisyon na rin niya nung siya ay nasa Hong Kong. Kaya lang, yun ay hindi natuloy. Nagpagawa ulit siya ng panibago nung siya ay nasa Pilipinas na. At pagbalik nga ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas, May 19, ito na yung tinatawag nating resumption of the Philippine Revolution. Ito na yung second phase, no? Matapos ang paglalim ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Espanya dahil sa nagaganap sa Cuba at pagsabog ng barkong USS Maine, nagsimula na ang Spanish-American War. At dahil itong second phase na ito, ang mga Amerikano, sila ang namahala sa naval battle. Tayo naman, ang ginawa ni Aguinaldo, pagsampa niya sa Cavite Puerto, nireorganize niya ang mga tauhan. True enough, no, panibagong spirit of nationalism, no. Nakakatuwa, nanalo tayo sa mga labanan. Ang una niyang ginawa ay nag-declare siya ng dictatorial government para ma-consolidate ang power, no. At during this time ay nagsimula na nga yung pagpaplano para i-liberate yung mga bayan-bayan. At lumitaw yan as early as May, marami ng mga na-liberate ng mga ng mga bayan sa Cavite. Matapos ang magkakasunod na tagumpay sa labanan, ipinahayag na ni Aguinaldo ang kalayaan. Kaya as early as June 5, pinlano na, nagkaroon na ng dekreto si Emilio Aguinaldo na dapat ay iproklama na ang kalayaan ng Pilipinas habang nananalo tayo sa mga labanan. Naiplano yan ng June 5, so pinlano na yung June 12. Kaya yung June 12 po natin ay hindi po biglaan yan. Yan po ay resulta ng mga panalo natin sa ating mga labanan. Para makita ng buong mundo na tayo ay nakikipaglaban, ay meron tayong independence, no? Although sa totoo lang, revolusyon pa noon, no? Ayun, kaya yung 1 to 5 natin ay maliwanag na ito ay
dahilan sa pagkapanalo ng mga Pilipino sa mga labanan sa iba't ibang mga probinsya, no? Ang maganda pa diyan nung June 12 ay unang nakita formally ang ating Philippine flag na iwagayway, no? Ang isa pa, yung ating national hymn ay itinugtog during that time, no? At yung mga bagay na yan. At ang isa pa, itong itong proclamation of independence binasa, no, during that time, no? Kaya pivotal talaga yung June 12 bilang proclamation of independence, no? Ngunit sa gitna ng halaga ng pahayag na to, nanatili itong walang lagda ni Aguinaldo. Merong mga passages yung proclamation text na sumablay, no, batay kay O.D. Corpus, no, sa kanyang Saga of the Philippines, kanya libro, no. Ang isa po doon ay hindi siya pinirmahan ni Emilio Aguinaldo dahil sa merong provision yung akta na nakalagay ay magiging protectorate ng Pilipinas ang Amerika, which is laban sa spirit of independence, no. Tapos nakalagay din doon na yung ating color of Philippine flag ay pattern sa American flag, na hindi totoo kasi sa Hong Kong pa lang nagawa na yung flag natin. No, so dahil doon, according to O.D. Corpus, ay hindi pinirmahan ni Emilio Aguinaldo at kinuha niya si Apolinario Mabini bilang advisor para planuhin ang pagbubuo ng isang republika. Si Apolinario Mabini, isang bantog na abogado, ang naging bagong advisor ni Aguinaldo. Agad niyang nilatag at sinimulan ang pagbuo sa lokal at pambansang pamahalaan. Ang ginawa ni Mabini bilang advisor, no, pangunahing advisor ni Aguinaldo, by June 23, naglabas ng mga atas ang pamahalaan, reorganization ng local government at national government, no. By August 1, sumumpa na yung 200 municipal officials elected during the revolutionary government, no, bilang mga municipal officials. Ibig sabihin, nabuo na yung ating gobyerno. At pagkasumpa nga nila, nag-draft si Apolinario Mabini ng isang Act of Independence, no, na pinirmahan ng lahat ng mga municipal presidents at inaffirm ng ating Pangulo, no. Kaya nagkaroon na tayo ng Act of Independence by August 1, no. Ang maganda pa diyan, yung Act of Independence na yan, ibinigay yan kay Felipe Agoncillo, ang ating diplomat, at ipinamigay sa mga sa iba't ibang bansa. Isa na rito na meron tayong dokumento, yung kay Spencer Pratt. Binigyan niya ng kopya si Spencer Pratt. Ang purpose nito ay kilanlin, no, ng ibang mga bansa ang ating ginagawang gobyerno. Dapat pagtibayin o maratify ang Act of Independence. Dapat din magkaroon tayo ng sariling konstitusyon. Ang mga ito, tungkulin ng isang kongreso. Sumunod na dyan yung pagbubuo ng ating kongreso sa Malolos, no? Na-inaugurate siya noong September 15. Dalawang bagay na malaking ginawa. Una, ni-ratify ang ating independence. So merong ratification ng isang body. At pangalawa, pinlano ang paggawa ng ating saligang batas. So matinding debate po yan, no? Hindi po yan yung katulad nung sa Biak na Bato na sinasabi kinopya lang sa Cuban Constitution, no? Ito po ay pinagplanuhan, no, ng mga who's who sa gobyerno noong panahon na yon, no? Sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, isinagawa ang pagpupulong ng mga miyembro ng Kongreso. Kung bakit simbahan ginawa ang Kongreso, dahil yun lang naman yung mga malalaking struktura na meron noon ng gobyerno. Wala pa tayong budget noon para magpatayo ng batasang pambansa. Kumbaga pinakinabangan lang natin yung mga existing na strukturang kayang mag-hold ng malalaking bilang ng tao. Nagtalumpati roon si Pangulong Aguinaldo. So through a speech of Aguinaldo said to be written by Felipe Buencamino, nagulat si Mabini na, teka, wala yan sa plano natin. Gumawa kayo ng konstitusyon. Kasi may konstitusyon na ang Pilipinas before the opening of the Malolos Congress. And that was penned by Apolinario Mabini. Ngayon, nagkataon, gumawa ng speech si Felipe Buencamino, one of the members of the Congress, na binasa ni Aguinaldo, na inuutusan ni Aguinaldo ang mga congressman na gumawa ng konstitusyon. Na nagulat si Mabini dahil wala yun sa plano, wala yun sa vision ni Mabini na siyang architect ng gobyernong Pilipino ng panahon na yon. So dahil nabitawan na ni Aguinaldo yung mga sa pananalitang yon, so the following day, nag-create ng committee
para balangkasin ang konstitusyon ng Pilipinas. Tinanggap nila yung draft ni Mabini pero binasura din dahil most of the congressmen na bumubuo sa Malolos Congress ay mga saradong Katoliko, mga hindi mason. Kasi ang tingin nila sa draft ni Mabini ay anti-church. Saka very progressive. Tulad ng mga panahon na yon, naisip ng Mabini na kailangan makaboto na ang mga babae. At ang mga babae ay hindi na lamang dapat mag-aral ng pagluluto o pagbuburda. Sinabi ni Mabini sa konstitusyon niya, dapat makapag-aral na rin sila kahit anong kurso gusto nila hanggang university. So very advanced yung laman ng konstitusyon ni Mabini na medyo hindi katanggap-tanggap doon sa mga congressman na bumubuo ng Malolos Congress. Kaya agad binasura. Sa wakas, isang republika na ang Pilipinas. Pero sa gitna ng selebrasyon ng mga Pilipino, lumabas ang tunay na intensyon ng mga Amerikano para sa Pilipinas. At yung po ating saligang batas ang naging basis, nagtadhana ng ating republika. It was promulgated noong January 21, 1899. By 2 days after, January 23, na-inaugurate na po ang ating First Philippine Republic. Pero alam nyo, habang nangyayari lahat yan, meron ding isa pang kasaysayan na ginagawa yung mga Amerikano na hindi natin alam. No? Hindi na malayan ni Aguinaldo na mayroon palang sikretong kasunduan ang mga Amerikano at Espanyol. Ano yung nangyari noon? No? Nung alam natin na nananalo na tayo, nung balikan natin yung June, di ba? Nananalo na tayo, July, nananalo na tayo. No, basically ang Spanish troops ay na-reduce sila sa Intramuros na lang. No? At ang nangyayari ngayon, supposedly dapat tayo nakatalo sa kanila, no? Dapat makipag-usap sila sa atin. Pero ang nangyayari, nakipag-usap sila sa mga Amerikano. No? Ito na yung kilala sa ating Philippine history na Mock Battle of Manila. No? Nagkaroon ng kunyariang labanan. No? At pumayag ang mga Amerikano na magkaroon ng pansamantalang agreement, yung Protocol of Peace, no? At tayo ay hindi pinayagan na maging bahagi nun. Kaya kung mababasa niyo yan sa ating kasaysayan, nung nakita na meron ng digmaan, pumunta yung mga Pilipino sa Intramuros pero hindi sila pinapasok, no? So lumilitaw, sumuko ang mga Espanyol sa mga Amerikano. So medyo nagtaka na noon ang pamahalaan ni Emilio Aguinaldo na bakit ganon, no? Tinanong ito ni Aguinaldo sa mga Amerikano, pero hindi malinaw ang sagot na ibinigay sa kanya. Kumbaga hindi tayo sinasagot ng diretso, no? Yung pala, naghihintay lang na dumaan papuntahin ang mga tropang Amerikano, paramihin sila dito sa Pilipinas, no? Para kung sakali na tayo ay pumalag sa plano nila, ay meron na silang sapat na kakayahang militar para labanan tayo. No, yun ang nangyari, no? So by December, lumitaw talaga yung intention. Ito yung tinatawag nating kasunduan sa Paris, no, kung saan parang binabayaran, no, sabi war damages, pero basically isinusuko ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano at binabayaran sila. No, so parang pinagbili ang Pilipinas, no? At Disyembre yan, tandaan natin, during that time halos buo na ang ating saligang batas, no? Kaya nung January na ma-inaugurate ang ating republika, ayaw na tayong kilalanin ng mga Amerikano. Batay sa mga aklat, no, pagkasaysayan, lumilitaw na walang intensyon ang mga Amerikano sa simula. Pero nung makita na nila mananalo sa labanan sa Manila Bay, yung mga Amerikano, yung tropa nila, sila George Dewey, ay nakita nila yung potensyal ng Pilipinas bilang isang kolonya sa Asia, no? Kaya nagbago na yung kanilang perspective na natin to, sakupin natin to, gano'n, no? Kaya naiwan na tayo sa pansitan noon, during that time. Kaya si Aguinaldo napilitang magdeklara ng digmaan laban sa Amerika. Sabi nila yung republika yun, January yan. December, may Treaty of Paris na. So wala nang basis yung republika ninyo. So syempre, hindi tayo papayag noon. Imagine, may first phase tayo ng revolution at meron tayong second phase.
Ang dami ng nalagas na buhay ng mga Pilipino. So anong ginawa? Nagdeklara tayo ng digmaan, no? Laban sa mga Amerikano. Imagine, during that time. No? Kaya, although yung February 4, ayaw sana natin maganap yun. Actually, ang tingin ng mga Amerikano sa naganap sa February 4 ay Philippine insurrection against the United States. Kasi hindi naman daw kalaban ng mga Amerikano ay isang bansa. Kaya tayo yung mga insurrecto lamang, mga rebelde na lumalaban sa isang legitimate government. Pero sa perspektibo ng mga Pilipino, meron tayong republika, isang bansa. Kaya ang tingin natin sa sarili natin ay bansa. Kaya ang term natin ay Philippine-American War. Merong digmaan na nagaganap. Umabot din ng ilang taon ang digmaan. So, ang akala nung mga leader na Amerikano, katulad nila Tauk, parang 10 days lang daw yung resistance natin tapos na. Pero well, nakita natin sa kasaysayan na from 1899 hanggang 1902 na sumuko si Malbar, pagkatapos nagpatuloy pa ang mga digmaan sa Mindanao, sabi nga ng ating historian na si Dr. Tan, umabot hanggang 1914 yung digmaan kasama ang Muslim Mindanao, kasi kung titingnan mo lahat yung mga resistance, Sa kabila ng lahat ng naganap, nangako ang Amerika na bibigyan nila tayo ng kalayaan. Nung panahon ng Amerikano, nagkaroon ng legislation para magkaroon tayo ng autonomous government. Ito yung Commonwealth, Alam natin yan yung Hair House Cutting Act, eventually naging Tidings-McDuffie Law na nagtadhana ng 10-year transition period, During the transition period, meron tayong Pangulo, pero ang foreign affairs hawak ng mga Amerikano. Pero sa loob ng 10 taong ito, habang isang Commonwealth ng Amerika ang Pilipinas, sumiklab ang World War II. Sinakop ng Japan ang Pilipinas na nasa ilalim pa ng Amerika. Kasi yung Hapon, ang sabi nila, palalayain namin kayo. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo naniniwala doon sa sinasabi nila. Bakit? Dahil ang sabi ng mga Amerikano, palalayain nila tayo. So, may promise ng Amerika at yung Amerika ay sa ilang mga Pilipino di ba, kakampi natin dahil kapag dumating ang Hapon dito, pipilan lang nila yung 10 taon na yun. Kaya maraming lumaban na Pilipino sa Hapones. Matapos ang World War II, nagpasya ang Amerika tuluyan ng kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas. Pero during that time, nagkaroon ng pagdating ng mga Hapon, di ba? So merong World War II. So noong 1945, nagkaroon ng liberation. So naisip ng mga Amerikano, bakit ba hindi na natin ibigay yung independence as promised in Tidings-McDuffie Law? Kaya ibinigay ngayon ng mga Amerikano ng July 4, 1946 yung independence. Kaya mula noong July 4, 1946, kinilala ng mga Pilipino na ang independence natin every year ay July 4. July 4, 1946. Sabay sa kanilang araw ng paglaya mula sa Britanya. Ibinaba ang watawat ng Amerika sa uling pagkakataon at itinaas ang watawat ng Pilipinas. Kinilala na din ng ibang bansa ang ating kalayaan. June 12, 2023. Ipinagdiwang ng Pilipinas ang 125th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Pero bakit sa June 12? Di ba binigyan tayo ng kalayaan ng Amerika noong July 4, 1946? Pero yun nga daw ay eventually, nakita ng mga historiador natin na hindi dapat natin kino-commemorate ang July 4 kasi yun ay ibinigay lang ng mga Amerikano. So, eto na ngayon, darating na yung Independence Day natin. July 4, 1946, itinakdayan. Okay? Kasabay ng Independence Day ng Estados Unidos. Eto na. Yung iba ayaw pang lumaya tayo. Kasi wasak na wasak yung Pilipinas ng digmaan. Kailangan natin ng Amerika. Kaso sabi ng Amerika, hindi, lumaya na kayo. Lumaya na kayo. So, eto na. If you're going to look at the wording of that document, dito ka magigitla. Hindi talaga dinedeclare ang independence.
ang nakalagay sa wording ni Harry S. Truman, Pangulo ng Amerika, we are solemnly recognizing your independence. Ano ang aking interpretation dito? Hindi ako abogado, no? Pero tama si Emilio Aguinaldo. Ano yung pagkatama ni Emilio Aguinaldo? Sabi ni Emilio Aguinaldo, isinauli lamang nila ang kasarinlang inagaw nila sa atin noong 1898. So, ibig sabihin, malaya na tayo. Noong 1898, noong June 12, 1898, naputol lang yon, pero ngayon, nire-recognize na ng Amerika. And then, ito na nga si Gabriel Fabella ng Philippine Historical Association. Sinasabi niya kina Carlos Garcia noon, palitan na natin ng Independence Day. Hindi dapat yan July 4. Dapat yan June 12. Aguinaldo. Oh. Kaso, eto na, pag-upo ni Diosdado Macapagal, humihingi tayo ng war damage payment. 73 million US dollars. Hindi reject ng Kongreso. Nakakuha ngayon. Kasi Macapagal, matagal na niyang ideya yan na, tama yung June 12. Kaso, wala siyang opportunity. Tandaan natin na Cold War ito. Panahon ng Cold War. Sa panahon ng Cold War, ang mga presidente ng Pilipinas, parang napipilitang mamili. The devil or the deep blue sea. Ikaw ba sa Ruso o sa mga Amerikano? Hindi yung pinipili mo, Amerikano. Dahil siya yung the devil that you know versus the devil that you do not know. So kaya nga mga Amerikano yung maraming pangulo natin nung panahon na yan. Pero si Diosdado Macapagal, in all fairness to him, sa panahon na napakahalaga natin strategically sa Amerika, binitawan niya yung July 4 into June 12. Bilang mga Pilipino, dapat tayo ang nagpoproklama, o nagbibigay ng ating Independence Day. Kaya, nung panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal, nagkaroon ng mga legislation yan. Mula sa Congress, pinag-usapan na dapat ilipat natin ang ating pagkilala sa ating Independence Day from July 4 to June 12. Kaya nagkaroon ng discussion. At during that discussion, ay wala namang ibang makita ng mga dokumento tungkol sa ating Independence Day, kundi yung draft ng proklamasyon ng June 12. Kaya, yun ang inadapt natin bilang Independence Day natin, na hanggang sa ngayon, yun ang ginagawa natin. Ito ang kwento ng mga paghihirap na pinagdaanan ng ating bayan para makamit natin ang kalayaan. Kaya ang tungkulin natin ngayon, pangalagaan ang ating kalayaan bilang pagkilala at pagsasabuhay sa kinabukasang pinangarap ng maraming Pilipino na nagsakripisyo ng lahat para tayo ay malayang makaguhit ng ating kapalaran.